Sa ating unang dalawang video, bagamat parehong sa wikang Ingles, natuklasan natin ang nakatagong pagkakakilanlan ng Amerika. Sa unang video, ating tinalakay kung bakit hindi makita ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan ang Amerika. Nalaman natin na ang Ehipto ay Ehipto sa kasaysayan, subalit sa propesiya ng Biblia, ang Ehipto ay Amerika. At ang natuklasan nating ito ay sa pamamagitan ng Isaias 31:5 na kung saan ang Ehipto ay ang bansang pinagtitiwalaan ng sinasabing bayan ng Diyos noong unang panahon. Subalit sa kasalukuyan ay ang Amerika. Pagkatapos, sa ating ikalawang video, tinalakay natin ang Ezekiel 29:1-21 kung saan ang propesiya laban sa Ehipto ay nagbigay ng tuwirang paglalarawan sa darating na paghahatol sa makabagong Amerika. Ngayon, magpapatuloy tayo sa susunod na kapahayagan ng mga hula ukol sa mga Estados Unidos ng Amerika. Sa Ezekiel 30, higit na matindi ang pahayag ng propesiya. Ipinapakita ang araw ng Panginoon na puno ng kadiliman, digmaan at pagkawasak. Sa kabanatang ito, nagsasalita ang Diyos hindi lamang sa Ehipto, kundi pati na rin sa lahat ng kanyang mga kaagapay na mga bansa, na nagpapakita na ang pagbagsak ng Amerika ay yayanigin ang mga bansa sa buong mundo. Hindi lamang itong kasaysayan noon, isa itong blueprint ng mangyayari sa hinaharap. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa Ezekiel 31-26 upang tuklasin kung paanong inihula ng mga talatang ito ang pagbagsak ng Amerika, ang pagkawasak ng kanyang kalakasan, at ang babala ng Diyos para sa kanyang bayan sa mga huling araw. Sa kasaysayan, maraming imperyo ang nagsibangon sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Ngunit ang kanilang pagbagsak ay dumating din sa itinakdang panahon ng Diyos. Noong unang panahon, ang Ehipto ay naging kamangha-mangha sa sanlibutan, mayaman, makapangyarihan at palalo. Ang mga bantayog, ang mga sagisag, ang mga Diyos, lahat nagpapatotoo sa kanilang kadakilaan. Ngunit ipinahayag ng salita ng Panginoon ang pagbagsak ng Ehipto sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 29. Ngayon, ang kagayang mga sagisag ng Ehipto ay muling lumaganap sa Amerika. Mga obelisk na nakatindig sa kabisera, ang all-seeing eye at ang pyramid ay nakatatak sa mismong salaping dolyar. Ang mga sphinx at mga bantayog na may estilong Egyptian ay nagkalat sa Amerika. Hindi lamang ito mga palamuti. Ito'y tanda ng isang espiritual na katotohanan na ang Amerika ay naging kahalintulad ng Ehipto. Kung paanong tiniwala ng Ehipto sa kanyang kayamanan, sa lakas ng kanyang hukbo at sa kanyang mga Diyos-Diyosan, ganoon din itinataas ng Amerika ang sarili sa kapalaluan. Ngunit ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propetang si Ezekiel, ibabagsak ang Ehipto, dudurugin ang kanyang kapalaluan, at wawasakin ang kanyang kapangyarihan. At ang kagayang babala ay aaningaw-ngaw sa kasalukuyang panahon. Ezekiel, Kabanatang 30, talatang 1 at 2. Muling dumating ang salita ng Panginoon sa akin na nagsasabi, "Anak ng tao, manghula ka at sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manangis kayo, kapighatian sa araw na darating." Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Ezekiel tungkol sa Ehipto, ngulit ang babala ay hindi natapos sa nakaraan. Kung paanong isang imperyo ang Ehipto sa kanyang kapanahunan, gayon din ang Amerika, ang makapangyarihang bansa sa ating panahon. Ipinahayag ng propesiya, nalalapit na ang araw ng Panginoon. Isang araw ng kadiliman, hindi liwanag. Ang nangyari sa Ehipto
ay anino lamang ng darating sa Amerika. Ezekiel, Kabanatang 30, Talatang 3 at 4. Sapagkat malapit na ang araw, maging ang araw ng Panginoon ay malapit na. Isang araw na maulap, at iyon ang panahon ng mga hindi makadiyos. At ang tabak ay darating sa Ehipto, at matinding hirap ang sasapit sa Ethiopia sa pagkalupig ng mga namatay sa Ehipto, at marami sa kanila ay mawawala, at ang kanyang mga saligan ay titibagin. Ang araw ng Panginoon ay nalalapit na para sa Ehipto at para sa Amerika. Ito'y magiging araw na maulap, araw ng pagbagsak ng kapalaluan. At ang lupain ay mayayanig. Sa pagbagsak ng Ehipto, gayon din ang lakas ng Amerika ay hindi magtatagumpay. Ang minsang kinatatakutan ng mga bansa ay mangingnig sa ilalim ng kamay ng makapangyarihan. Ezekiel, Kabanatang 30, Talatang 5 hanggang 9. Ang Ethiopia at ang Libya at ang Lydia at ang lahat ng mga taong nakihalubilo at ang Tube at ang talalakihan ng lupaing nakipagkaisa ay malulupig din sa pamamagitan ng tabak. At magkagayon ay sinabi ng Panginoon, sila na nananangan sa Ehipto ay babagsak at ang kapalaluan ng kanyang kapangyarihan ay ibababa. Mula sa tore ng Siene ay malulupig sila sa pamamagitan ng tabak, sabi ng Panginoong Diyos. At sila'y magiging mapanglaw sa gitna ng mga bansang mapanglaw, at ang kanilang mga lungsod ay mabibilang sa gitna ng mga lungsod na walang saysay. At makikilala nila na ako ang Panginoon kapag sinilaban ko ang apoy sa Ehipto at ang lahat ng kanyang mga kaagapay ay nawasak. Sa araw na iyon, magsisintungo ang mga sugo mula sa akin na sakay ng mga sasakyang dagat upang takutin ang mga walang pakialam na taga-Ethiopia, at matinding pighati ang darating sa kanila, gaya noong araw sa Ehipto, sapagkat narito, Ito'y dumarating na. Ang mga kapanalig ng Ehipto, Kush, Put, Lydia, Arabia, Libya, ay nahila rin pababa sa kanyang pagbagsak. At gayon din ang mangyayari sa Amerika. Ang kanyang mga katuwang sa militar, mga kapanalig sa politika, at mga katuwang sa ekonomiya, walang makatatakas kapag isinugo ng Panginoon ang kanyang tabak. Ang pagbagsak ng isang imperyo ay magdadalang sunod-sunod na pagbagsak, at ang apoy ay kakalat sa mga bansa. Ezekiel, Kabanatang 30, Talatang 10 hanggang 12. At magkagayon, sinabi ng Panginoong Diyos, at aking papangyarihin na ang karamihan sa Ehipto ay mawala sa pamamagitan ng kamay ni Nabucodonosor, hari ng Babylonia. Siya at ang kanyang mga kasama, ang kilabot ng mga bansa ay darating upang wasakin ang lupain at maghuhuguti ng kanilang mga tabak laban sa Ehipto, at pupunuan nila ng mga pinatay ang lupain. At aking patutuyuin ang mga ilog at ipagbibili ang lupain sa kamay ng masasama. At aking gagawing walang saysay ang lupain at ang lahat ng nandoon sa kamay ng mga taga-ibang lugar. Ako, ang Panginoon ang nagsabi nito. Itinaas ng Panginoon ang Babylonia bilang kanyang tabak laban sa Ehipto. Sa ating panahon, itataas din niya ang mga bansa laban sa Amerika. Ang ilog ng kasaganaan ay matutuyo. Masusunog ang mga lungsod, at ang mga Diyos-Diyosa ng kayamanan, teknolohiya at kapangyarihan ay guguho. Ang kapalaluan ng Amerika, gaya ng sa Ehipto, ay ibababa. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi sa hatol ng Diyos. Ezekiel, Kabanatang 30, Talatang 13 hanggang 18.
At magkagayon ay sinabi ng Panginoong Diyos, aking ding wawasakin ang mga Diyos-Diyosan at aking pangyayarihin na mawala ang mga imahen sa Nop at wala nang magiging prinsipe sa lupain ng Ehipto at aking ilalagak ang takot sa lupain ng Ehipto. At aking gagawing mapanglaw ang Pathros at aking sisilaban ang apoy sa Soan at magbibigay ng hatol sa No. At aking ibubuhos ang puot sa Sin na siyang lakas ng Ehipto at puputulin ko ang marami sa No. At aking sisilaban ng apoy sa Ehipto at ang Sin ay magdadanas ng matinding pighati at ang No ay madudurog at ang Nop ay magkakaroon ng paghihirap araw-araw. Ang mga binata ng Aven at ng Pibeseth ay malulupig sa pamamagitan ng tabak at ang mga lunsod na ito ay tutungo sa pagkabihag. At gayon din sa Tehafnehes, ang araw ay magdidilim kapag aking binali roon ang mga pamatok ng Ehipto at ang kahambugan ng kanyang lakas ay mawawala sa kanya. At siya naman, isang ulap ang tatakip sa kanya at ang kanyang mga anak na babae ay mabibihag. At ang Panginoon ay nagpanukala. Ang Diyos-Diyosa ng Ehipto ay mawawasak. Ang kanyang mga huwad na Diyos ay patatahimikin. Ang mga lungsod na minsay sentro ng kapangyarihan ay magiging walang saysay. Zoan, Thebes, Memphis, On, Pibetheth, Tehafnehes. Bawat tanggulan ay babagsak. Gayon din ang Amerika. Ang mga dinidiyos niyang kayamanan, teknolohiya, aliwan, at kapangyarihan ay madudurog. Ang kanyang mga dakilang lungsod, New York, Los Angeles, Washington, Chicago, ay hindi makatatakas. Ang kapalaluan ng isang bansa ay magiging takot At ang kanyang bayan, mabibihag ng kahatulan. Ezekiel, Kabanatang 30, Talatang 20 hanggang 22 at 24 hanggang 25. At nangyari sa ika-11 taon, sa unang buwan, sa ika-7 araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, binali ko ang bisig ni Faraon na hari ng Ehipto at narito, hindi ito tatalilan upang maghilom. Nilagyan ng tangkos at bendahe upang lumakas at upang makahawak ng tabak. Kung ganon, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako'y laban kay Faraon na hari ng Ehipto at babaliin ng kanyang mga bisig, ang malakas at dating nabali na. At aking pangyayarihin na mahulog ang tabak mula sa kanyang kamay. At aking palalakasin ang mga bisig ng hari ng Babilonya at ilalagay ko ang aking tabak sa kanyang kamay. Subalit aking babaliin ang mga bisig ni Faraon at siya'y dadaing sa harap niya na gaya ng daing ng isang sugatang malapit sa kamatayan. Subalit palalakasin ko ang mga bisig ng hari ng Babilonya at ang mga bisig ni Faraon ay babagsak at kanilang makikilala na ako ang Panginoon kapag inilagay ko ang aking tabak sa kamay ng hari ng Babilonya at kanyang iuunat laban sa lupain ng Ehipto. Nabali ang mga bisig ni Faraon. Ang kanyang kapangyarihan ay nadurog. Ang kanyang lakas ay naglaho. Gayun din mababali ang kapangyarihan ng Amerika. Ang kanyang sandatahang lakas, ang bisig na kanyang ipinagmamalaki, ay mabibigo. Papalakasin ng Panginoon ang bisig ng kanyang mga kaaway, habang ang Amerika ay maiiwang mahina at walang magawa. Ang pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo ay nasa kamay lamang ng Panginoon.
Ezekiel, Kabanatang 30, Talatang 8, 19 at 26. At kanilang makikilala na ako ang Panginoon kapag sinilaban ko ang apoy sa Ehipto at kapag ang lahat ng kanyang mga kaagapay ay nawasak. Magkagayon, aking isasagawa ang kahatulan sa Ehipto at kanilang makikilala na ako ang Panginoon. At aking pangangalatin ang mga taga-Ehipto sa mga bansa at aking ikakalat sila sa mga ibang lupain at kanilang makikilala na ako ang Panginoon. Mulit-muli, ang salitang inuulit ay madidinig at kanilang makikilala na ako ang Panginoon. Ang pagbagsak ng Ehipto ay para sa layuning ito at ang pagbagsak ng Amerika ay mangyayari sa parehong layunin. Ang kahatulan ay nagpapahayag ng kamay ng Diyos. Makikilala ng mga bansa, makikilala ng mga tao, makikilala ng buong sanlibutan na ang Panginoon lamang ang Diyos at ang lahat ng kapangyarihan ng tao ay walang kabuluhan sa harap niya. Ang propesiya laban sa Ehipto ay salamin ng Amerika sa ating panahon. Nagtiwala ang Ehipto sa kayamanan, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga kasunduan at sa sandatahang lakas, ngulit lahat ay nasira. Gayon din ang tinatahak ng Amerika. Maliwanag ang babala. Walang imperyong nananatiling magpakailanman at walang bansang makakalaban sa Diyos na buhay. Ang sinaunang Ehipto ay bumagsak, ang Babilonya ay bumagsak, at ang Amerika ay babagsak din. Ngunit nananatili ang tanong, sa pagdating ng araw ng Panginoon, saan ka lulugar? Thank you for watching. For more videos like this, please like, subscribe, and hit the notification bell.